Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga Pilipinas, oras natin, alas 3:07 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas.
Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ang ating pong Wonder Woman ay nandoon pa rin ngayon sa Agusan del Norte. Kanina nga pong umaga daan-daang mobility devices ang kanila pong ipinamahagi sa mga PWD po dyan po sa Agusan del Norte. Ito po ay hatid sa atin ng nagsama-samang Rotary Clubs sa Agusan del Norte. Kapartner po syempre ang DZRH Operation Tulong. Maya-maya po makikichikahan, makikibalita pa rin tayo sa ating Wonder Woman kasama ang DZRH Operation Tulong Team dyan po sa Agusan del Norte. Kung ilan na nga bang PWDs ang nabigyan po nitong ating mobility devices sa pamamagitan po yan ng Walk with Faith ng Rotary Clubs. Mamaya po yan, pero bago yan, makibalita rin po muna tayo sa DOST Pag-asa dahil inaasahan pong papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang mamayang gabi po ang Tropical Storm Higos. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa. Magandang hapon po, Ma'am Lori. Magandang hapon, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Update muna dito sa bagyo na monitor natin si Bagyong Francisco. Huling nakita sa layong 510 kilometers northeast ng Itbay at Batanes with maximum winds na 95 kilometers per hour near the center at Casenes na 115 kilometers per hour. At kasalukuyan nga po, wala na po tayong signal. Wala namang nilift na yung ating tropical cyclone signal number 1 sa Batanes dahil hindi na po ito inaasahang direktang makaka-apekto doon. But anyway, yung southwest monsoon ay nagdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa Zambales, Padal at Occidental Mindoro. Sa Batanes, Babuyan Islands naman ay dahil po sa yung mga pag-ulan doon ay dahil sa bagyong si Francisco. So yung effect po doon is yung in terms of weather, mga light to moderate rains. Sa Metro Manila at natitirang bahagi halos ng Luzon, maulap pa rin ang ating papawirin at may tsansa ng mga pag-ulan any time of the day. While for Visayas at Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat, Ma'am Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa. Sa punto pong ito, atin na pong dakuan ng ating Wonder Woman na live po dyan sa Agusan del Norte. Magandang hapon, mainit na hapon, Wonder Woman. Yes, Wina, magandang hapon. Tama ka, mainit na hapon pa rin sa amin dito sa Agusan del Norte, partikular dito sa Cabadbaran City, dahil tayo po ay naririto pa rin at nakapamahagi na ng mobility devices sa ating mga piling PWD, yung ating mga person with disabilities, Wina, no? Ngayong araw na to, yan ang ating naging ganap at yan po yung tinatawag na Walk with Faith joint project ng 3E at 3F Rotary Club. Dito sa second floor ng Social Hall People's Government Center sa Cabadbaran City Hall sa Agusan del Norte, naririto pa rin tayo, no? Para sa mga naging ganap nga sa unang araw, kanina na ikwento na natin with Sir Emil Orencia, ang ating lagi-laging partner pag nandyan tayo sa Metro Manila until dito, no? Siya pa rin ang nagdala sa atin ng partnership para nang sa ganun ay makasama din natin ang mga taga-Agusan del Norte. At sa pagkakataon na ito, bigyan mo ako ng pagkakataon, Mina, na makakwentuhan ang isa sa naging punong abala ng Go ahead, ma'am. Programa. Oo, ng programa ngayong araw. Ayan, sabi ko nga, kami na muna dahil medyo nag-attack yung aking allergies. But anyway, si Ma'am Maria Teresa Salice, Martires, yung kanyang sabi nga ni Ma'am, Ilocana, may dugo palang Ilocana ito, parang ako lang, ano. Si Ma'am Maria Teresa Martires Salice or si Ma'am Tess ay past Assistant Governor po and then Project Chairperson ngayon ng Rotary Club of Midtown Butuan at the same time Charter President po ng RC Midtown Butuan. Ayan, Ma'am Tess, magandang hapon. Live po tayo sa Public Service Hour, yung ating programa po with Wina. Siya po yung pansamantalang mahalili sa aming programa.
Una-una, yung mga naging ganap natin ngayong maghapon, nakakatuwa. Dami pong mga nabigyan ng pagkakataon na magkaroon po ng tinatawag na mobility devices na yung sabi nga po ng isang ating taga-PDWD dito sa City Hall, maraming mga first time na nagkaroon ng wheelchair. Okay? Magandang hapon po, Ma'am Wina. Opo, magandang hapon, po. Ma'am Maria Teresa. Yes, ma'am. Happy to be here with you. Sige lang po. Magandang hapon po sa buong Pilipinas po, lalo-lalo sa inyo. At of course, kay Ma'am May. Opo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Yung kwento natin. Okay. Opo, yung kaninang umaga, ma'am. Well, actually, this morning, namigay po kami ng mga wheelchairs na galing sa Rotary Club of Makati Estobel at Jesus of Latter-day Saints. How the project started and how it was conceived, yung partnership po. Way back in 2022, the Charter President of Rotary Club Makati Estobel po attended a national convention for the Daughters of Mary Immaculate here in Butuan. That's where I met the Charter President Lucille Lopez po, ng Rotary Makati Estobel. When we met, I learned that it wasn't the first time that she met some Rotarians here in Butuan. Kasi I think second day na nila yun. And she told me that she wanted to inform the Rotarians here that they have the intent to partner with the Rotary clubs here in Butuan regarding the project on the giving of wheelchairs. Unfortunately, at the time, parang busy po yata lahat. So at the time when we had our talk and we became friends through our mutual friend, Victoria Raniel Pag-Ongko, it was then I learned about how noble is the project. Nagka-interest po ako. At the time lang po, I was already on leave sa Rotary kasi nag-leave ako for 6 years because my family has to migrate to Cebu City at the time dahil nakasakit po yung husband ko. But at the time, I was having a vacation here in Butuan. In-invite ako ng dating kasama ko sa Rotary Club to pave the way for us and Press Lucille to talk about the possibility of putting up a partnership regarding the wheelchairs. It got to my mind, my heart and my soul, na ang ganda po ng project. You know why? When you say it's the giving of wheelchair, to some, it's already something very, very necessary and important. While to others, it comes out parang ordinary lang po. Dahil marami naman pong namimigay ng wheelchair. But then this kind of wheelchair, which requires only the recipient to be 60 years old below, I like the impact that it will create. You know why? 60 years old below, that was the first question I asked. Sabi ko, bakit 60 years old below? Not the one na paralyzed and already bedridden and are too old already. Oo nga naman, pag matanda na masyado at lagi na lang nasa bed, hindi na masyado nagagamit yung wheelchair. So that they created a project na 60 years old below ang recipient. In order for the 60 years old below to become productive again and be able to regain back their confidence, give them back their hope na possibility of being employed and being able to land in a job. So, nagka-interest ako doon. Just imagine the impact that it will create. Pag nagbigay ka ng isang wheelchair sa isang 60 years old below at nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho po siya with the aid of the mobility tools, marami pong buhay ang masisave natin. Marami pong miyembro ng pamilya ng TWD ang makakain po. That is the greatest impact that it will create. So, parang nag-interest ako.
Nanginayang lang po ako because when I introduced her to my club, to the president at the time, the president was also focusing on other projects na pending ng Bedtown Butuan. But then, fate has destined us to make me pursue the project. Because at the time, immediately 3 months after my husband died, so that I have to get back to Butuan in order for me to move forward. When I got back here, 11 of my fellow Rotarians in the Midtown approached me to make a comeback as president. Ayoko na po sanang tanggapin. I'll give chance to others. Pangatlong beses ko na po yun. And I had already been the assistant governor, past assistant governor, twice during that time. Yung calling mo, ito ka na. But then, sabi ko, isip-isip ko, how can I turn my back to the club that I chartered? I had a dream to pursue this project. And the only way for me to pursue and make this dream realize is for me to accept the challenge of being president again in the club that I chartered. So I accepted it in stride. And the first thing that I had in mind is to make it the first project under my roadmap. Ako po kasi nasanay ako na every time I handle organizations, I always make a roadmap ahead para may guide po ako, may direction po ako patutunguhan. So ito na I never realized that it would be very, very difficult because you have to go to a lot of process. Hindi lang po mag-gather ng PWD, but you have to coordinate with different agencies, different people, like the Philippine Air Force for the C-130, the Department of Health for the proper screening of the qualified recipient po na hindi lang basta-basta. And during the time, the Department of Health, during our launching, asked me and interviewed me, okay, Maria Teresa, may I ask you if what will be your plans after the awarding of the wheelchair? Baka po mamaya, of course, there were doubts. Nagtatanong po yung iba, pagkatapos ng awarding ng wheelchair, baka mamaya ibenta, baka mamaya ipahiram, baka mamaya mawala, baka mamaya masisira na lang. Sabi ko, hindi po. Ganito po ang gagawin namin, may follow-through po, may proper monitoring. So, I coordinated with the TESTA in order for the TESTA to offer special courses for the PWDs para pag nagkataon na na-undergo po nila at nakompleto yung courses offered by the TESTA, like for instance, housekeeping, computer, or whatever, they think they will fit in, maka-obtain sila ng certificate, it will be easier for them to land a job, or it will be easier for us to convince Rotarians, businessmen, professionals, and other friends to hire them and get them for employment. In that way po, paunti-unti, isang PWD, nabigyan mo ng trabaho, ilang membro ng pamilya po ang matutulungan nila mapakain. At least in that way, they will find a sense in living. They will realize that life is still worth living. That they will be able to regain back their hope. Marami po tayong buhay na masisave. So we pursued. I was hopeful at the time. It was then at the time that I got introduced by President Lucille to her husband, Assistant Governor Alex Lopez, and of course President Emil Orencia po. Nagkita po kami in Manila, and things were already falling into place until nagkaroon po na maraming calamities last year. So, the things were not under our control. Kaya nga, it got delayed po. And we are not in control of the C-130 po, the Philippine Air Force. So that we really have to wait. It was almost 2 years in the making, and we were already almost losing hope. Matutuloy pa ba yan? Or whatever. So,
Ang iba, they had doubts, but I never doubted, not even an inch, because ang mantra ko po sa buhay is, if you want to fight a good fight, if you want to win a good fight, you keep the faith and finish the race. Kasi pag hindi mo tinapos yung mission mo, o yung mo, wala kang patutunguhan. Hindi ka magiging successful. And after a long wait po, ito na po yun. This is no longer a dream, but a reality. When the C-130 arrived carrying the 146 wheelchairs, nag-iyakan po kami. Parang napakasarap po ng feeling na na-realize po yung dream na ito. Right now po, natutuwa kami sa reaction at sa response ng mga PWD. They are more than willing to get back to their feet and walk again with faith and a lot of hope. Ayun. Yun po. Wina, nakita mo ha? Sobrang comprehensive na pinaliwanag ni Ma'am Tess. Yung bago na natupad itong kanilang programa at proyekto na ito. Kasi alam mo, minsan napakahirap para sa isang lugar, lalong-lalo na dito sa bahaging ito ng Visayas, na talaga namang, alam mo yun, yung ating mga kababayan, dami mga first time na pagkalooban at karamihan sa kanila, mga able pa na pwede pa talaga magtrabaho at mabigyan ng pagkakataon dun sa nakita natin kanina, Ipiwina. So, congratulations sa Ma'am Tessa, kasi with all lahat na gather po ninyo na pagsama-sama, eto na yung dream mo at ipinaglaban mo na meron tayong mga natulungan dito sa Kabadbaran and of course tomorrow sa Butuan. Ayun, Wina. So narinig mo, no? Ganun ka-komprehensibo yung mga pumipigil na pagkakataon na hindi matupad, yung ganitong pagkakataon na mabigyan natin ng tulong yung mga PWDs natin na hindi nagkakaroon ng chance na makabili ng wheelchair, 'di ba? Lalo na dito sa probinsya. But this time, ayun na, dream come true At ng ito mga nagsama-sama. Miss May, panibagong pag-asa ito para sa ating mga kababayan na sila'y mabigyan nga ng wheelchair, di ba? Yung nga binabanggit kanina ni Ma'am Teresa, makakatulong ito para makapaghanap sila ng trabaho, kahit papano maibabalik ang dati nilang buhay. Oo nga. Nung nagpapaliwanag na si Ma'am Tess kanina, nakatingin ako Ang galing ng story pala behind. Alam mo kanina, hindi ko pa alam yung story na yon. Buti na lang, nakakwentuhan pala natin siya. Nakaka-inspire. No? Inspirasyon yun, Wina, para sa iba, lalong-lalo na, napakarami natin mga partner Rotarians. Yung binabanggit ni Ma'am Tess, like si CP, Charter President Lucille Lopez, and then si Sir Alex Lopez, couple ito, no? Na partner din natin dyan sa atin. Actually, sila yung mga una nating partners bago ang Sir Emil Orencia. And this time, eto na, yung mga mga taga Agusan del Norte na, Butuan and Kabadbaran. Nakakatuwa. Alam mo yung feeling na fulfilling, di ba, Ma'am Tess? Na eto na, natapos din, day 1 pa lang ito ha, day 2 tomorrow, mas marami Ipiwina. I think more than 100 plus, na mga PWDs ang matutulungan. Babalik tayo from Kabadbaran City going to Butuan City. So doon ang day 2, di ba, Ma'am Tess? Yes, ma'am. So Ma'am Tess, nasa inyo na po ang pagkakataon, pasalamatan. Yung mga, of course, mabilis lang, baka tayo naubusan na oras but then, dun sa ating mga naging partners po ninyo para maisakatuparan nyo rin ito pong pangarap na ito. Yes, ma'am. Okay, I'd like to take this opportunity to thank our partners, those people who in one way or another have helped us make this project possible. First, we have the Rotary District 3860, areas 3E and 3F. Then, the Assistant Governor of Area 35, Maria Jean Milanchi. Assistant Governor of Area 3F, Anthony C. Madaya Jr. In Area 3E, Rotary Club of Butuan North, Press Clark, Tagunayon. Rotary Club of Downtown Butuan, Press Maria Glyza de Bozay, Rotary Club of Central Kabadbaran, Press Charlotte Antoinette Biray, Rotary Club of Butuan East Central, President Giovanni Tagunayon,
In Area 3F Food, Rotary Club of Butuan, President Fred De Niro. Rotary Club of Central Butuan, President Yehovin Gilot. Rotary Club of Midtown Butuan, the host club, President Myra Josel Moreno. Rotary Club of Uptown Butuan, President John Derek Do. Rotary Club of Butuan Highlands, President Carlo De Serra. Mayor of Sabadbaran City, Judy Chin Amante. Governor of Agusan del Norte, Maria Angelica Rosedel Amante po. And of course, my co-chair here, our administrator in Rotary Club of Midtown Butuan, JV Kabuga. Ito po yung project chairperson, Assistant Governor, Maria Teresa Martirez Alice. Nagpapasalamat po ng buong puso sa lahat na tumulong na ma-realize po ang proyektong ito. Thank you po. Magandang hapon and God bless. Ipipina, umiiyak si Ma'am Grabe. Bakit siya nagka-cry, Ma'am? Pati ako tuloy. Si Ma'am nagka-cry. Ma'am, pati mo. Marami din po kaming pinagdaanan. Marami kaming pinagdaanan. But as what we said, keep the faith. And you'll finish the journey victorious. Yung title, Walk with faith. Walk in faith. Ayun, naiiyak si Ma'am Te. Sobra. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, nakikinig ako sa kanya throughout kanina kasi walang ganong kwento na lumutang. Siguro dahil busy pa ang lahat kanina. Kaya sabi ko, gusto ko makakwentuhan ng Ma'am Tess being the past assistant governor, tapos charter president pa siya. Kasi sila ang ang host club dito sa Agusan del Norte, Rotary Club of Midtown Butuan, kung saan siya yung charter president. Kaya hindi siya nawawala. Gusto niya ipagpatuloy yung pagtulong sa ating mga kababayan. At the same time, yun ay kanina ay naisakatuparan na ipiwi na sa day 1. And then day 2, di lalo na bukas. Ma'am Tech, Mas marami. Kasi mas marami yung matutulungan natin at maaabot. Ayun, so yun yung mga nagkakabuuan na naging ganap ngayong maghapon na ito at nakadaupang palad natin. Mamaya ikukwento ni Iza. Oo, yung mga beneficiary, di ba Ma'am Tess? Yung mga recipients at may mga bata, tapos merong talagang sabi nga ni Ma'am Tess, able, pwedeng bigyan ng kabuhayan, di ba? So kasi ang Rotary, alam mo naman sila po yung service above self. Kumbaga kahit tapos na yung term nila, ngayon matatapos na naman yung Rotary year term, sila pa rin ang magkakasama, magkakahawak Tutulong pa rin. Oo, dahil sila yung, marami tayong mga nagiging partners, alam mo yan, ipiwi na, iba-ibang district. Ngayon naman, nadagdag itong distrito 38, tama po ba? 60 dito sa Agusan del Norte. Kaya tayo, pati tayo talagang, alam mo yung pag nagsasama-sama, mas maraming naabot. Katulad nito, of course, with our partners, yan nga po sa Manila, ang Rotary Club of Makati FSOBEL. Ngayon, eto na, nadala na nila dito, yung partnership sa iba nilang mga kapwa club. So yan, Wina, ang ating inspiring, kung bakit tayo naririto, inspiring stories natin, bakit ang DZRH Operation Tulong ay talagang umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa, alam mo na, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na punta naman kayo sa amin. Ayun, through our partners, sa ating mga partnerships, nagagawa natin iyon at nagiging matagumpay. Congratulations, Ma'am Tess! Opo, congratulations, Ma'am Tess! Opo, bukas po ulit. Thank you, Ma'am. God bless po. Yes. Thank you so much. Chippy Wina. So, pansamantala, mula dito, of course, maraming salamat ulit kay Mayor Judy Chin Amante. Napakaganda nung kanilang social hall dito sa Cabadbaran City Hall. At siyempre, Governor ng Agusan del Norte, Governor Maria Angelica Rosedel Amante, sa pagbibigay daan, dahil libreng nagamit ng mga nag-initiate ng programa at proyekto itong kanilang mga venue. So mamaya, pansamantala, at of course, mula dito sa Cabadbaran City, sa lalawigan ng Agusan del Norte. Maraming salamat, Sir JV. Thank you so much. At sa buong team ng Rotarians, 9 clubs na nagsama-sama para matupad itong pangarap na ito. At si Ma'am, anong pangalan ni Ma'am? Ma'am Jackie.
Shaki. Thank you so much. Sa pangalan ng Isa Gabriel, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Wonder Woman RH13 na Miss May Binauhan. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas ang oras, 3:35 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Hapton, amoy nakaka-joyful. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. (3:42) na po ng hapon. Dako pa rin po tayo sa Agusan del Norte dahil ang unang araw po ng Walk with Faith Mobility Devices Distribution dyan po sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte, abay matagumpay po na naisagawa ngayong araw. At yung mga benepisyaryo naman po, syempre sila po'y nagpasalamat. Live pa rin po mula po sa Agusan del Norte, ang ating pong DZRH Operation Tulong Team. Nandyan po si Aiza Gabriel. Magandang hapon, Aiza. Yes, Miss Rina, pag-asa ang hatid sa mga kababayan natin dito sa unang lugar na ating nabahagian ng mobility devices, hatid ng Rotary Club of Makati at Subel, Rotary Club of Midtown Butuan at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kapartner na rin ang DZRH Operation Tulong dito sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Miss Rina, kaninang saktong alas 10 ng umaga ay marami sa ating mga kababayan na PWDs ang nagtungo rito sa Social Hall People's Government Center sa Cabadbaran City para sa ating turnover, Miss Rina, ng ating mga mobility devices para naman kahit papaano ay maging magaan na at makatulong sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kapatid na PWD yung kanilang wheelchair na natanggap ngayong araw. Sa katunayan, Miss Rina, ay ilan sa mga benepisyaryo natin ay nakakwentuhan natin at ilan sa mga, hindi ilan, kundi halos lahat dito ay abot-abot talaga yung pasasalamat sa mga natanggap nila na wheelchair. Gaya na lamang ni Miss Richie Absin, kung saan labis ang kanyang saya, Miss Nina, dahil kanina siya yung representante nung mga recipient natin kanina ng wheelchair. Siya yung nagsalita on behalf of lahat ng recipients dahil sabi nga niya kanina ay etong wheelchair na ito ay hindi lang basta simpleng mobility device na maaari nilang magamit sa pang-araw-araw. Kung hindi,
ito rin yung magsisilbing daan para kahit papaano, no, sa kabila ng, kumbaga, kakaibang meron sila sa kanilang katawan, ay maipagpapatuloy pa rin nila, magagawa pa rin nila yung mga simpleng bagay na nagagawa ng mga normal na tao. Pakinggan natin, Ms. Mina, yung kanyang pahayag kanina. Jesus Christ of Latter-day Saints na meron silang plano o mga idea na magbigay ng wheelchair. Malaking tulong ito sa mga person with disability, lalo na sa mga person with disability na hindi maka-practice, hindi mag-use ng cane, yung lang wheelchair user lang sila. Maraming salamat sa inyong tanan. Hindi na kami kalimtan. Yan, Ms. Mina, napakinggan ninyo ang tinig ni Ate Richie. Sa katunayan yan, Ms. Mina, kanina, nung pagkatapos nung naging pananalita ni Ate Richie, medyo nakakwentuhan natin siya. At ang sabi niya ay, etong wheelchair na kanyang natanggap ay yung kasing wheelchair na gamit niya kanina bago niya ma-receive itong bagong wheelchair na bigay nga ng Rotary Club of Makati F. Subel, katuwangan the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ay halos, Miss Wina, 5 taon na niyang gamit yung wheelchair. At hindi lang natin nakuhanan yung mismong wheelchair niya kanina, no? Bagamat gumagana pa naman, pero talagang mahirap nang pihitin yung gulong. Kasi siya mismo, mano-mano, yung nagpapaandar nung kanyang wheelchair. Kaya naman talagang tuwang-tuwa siya doon sa natanggap niyang wheelchair ngayong araw. At Miss Wina, hindi lang si Ate Richie, ang masayang uuwi sa kanilang tahanan. Kung hindi, pati na rin si Nanay Connie Vasquez. Hindi para sa kanya, kung hindi para sa kanyang anak, na may cerebral palsy. Kanina, nung kakwentuhan naman natin si Nanay Connie, ay isa sa mga kumbaga, struggles niya sa araw-araw ay yung pagbubuhat doon sa kanyang anak na si Mark. Dahil, siyempre, malaki na rin yung bata, medyo may kabigatan na rin, kailangan na sa araw-araw, bubuhatin, pagliliguan, kakainin. Dapat parating may kasama. May umaalalay. Yes, may aalalay sa kanya. At ang kwento nga niya kanina, itong wheelchair na ito ay mas mapapadali na yung mga pagbuhat-buhat at mailalabas na rin niya yung kanyang anak na si Mark, na talagang hilig din daw talaga ang gumala-gala sa labas. Kaya pakinggan natin ang tinig ni Nanay Connie. Go ahead, Iza. Yes, Miss Wina, napakinggan nyo ang tinig ni Miss Connie Vasquez. At hindi lang dyan, Miss Wina, dahil doon sa mga dami, sa kasalukuyan kasi, halos tapos na yung ating activity dito sa Social Hall, People's Government Center ng Cabadbaran City. Pero, doon sa mga recipients natin kanina, may mga unti-unti pang dumarating. Dahil yung iba kasi talaga, may mga nanggaling pa sa boundary ng Surigao. Tama po kung hindi tayo nagkakamali. May mga kababayan pa tayo na galing Surigao. Talagang sinaga nila na pumunta rito sa Cabadbaran City Hall para lang makatanggap nitong wheelchair na hatid nga ng Rotary Club of Makati F. Subel. At Miss Wina, para magkaroon ng idea, kasi etong wheelchair na ito ay talagang gamit na natin sa DZRH Operation Tulong. Lalo na tuwing undas kung saan tayo ay nagkakaroon ng libreng sakay sa wheelchair kapag undas, kung saan hinahatid natin yung ating mga lolo at lola sa kanilang mga mahal sa buhay sa puntod. At lagi kapag sinasakay natin sila dito sa wheelchair na ito, bukod sa komportable na sakyan, ay talaga namang mabilis daw, madaling gamitin. Kaya kanina, yung mga nakatanggap, nakakatuwang makita, Miss Nina, na sila mismo. Isang tanong lang. As of 3:49 ng hapon, ilan na ang natulungan natin? As of 3:49, Miss Wina, nasa kulang-kulang 100. Yung ating napamigay na wheelchair ngayong araw, pero mayroon pa tayong batch 2. Yes, bukas. bukas. Ito ay isasagawa naman sa Butuan.
Butuan City naman, Miss Wina. At kung hindi tayo nagkakamali, ang Rotary Club of Midtown Butuan ay may mga recipients na rin para sa mga naturang wheelchair. Pero katulad nga din ng laging pangako at panata ng ating United Chosen President na si Sir Emil Orenza, ay hindi lamang matatapos dito sa proyekto na ito, dito sa pamamahagi natin ngayong araw, pati bukas, yung pamamahagi nila ng wheelchair dito sa mga kababayan nating sa Butuan. Agusan del Norte, dahil hanggat may mga kababayan tayo na nangangailangan ng wheelchair na gusto na manumbalik yung dati nilang pamumuhay, ay lagi silang aagapay para sa ating mga kababayan, Miss Wina. Yes, Miss Wina, at ayun nga, sa mga oras na ito ay magpapatuloy yung mga team natin na Rotary para naman sa paghahanda para sa distribution natin bukas. Yung mga kapatid din natin na mula sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yung mga assessors, sila mismo yung nagkukumpuni, nagbubuo ng mga wheelchair na gagamitin ng mga kababayan natin para magamit at makapamuhay ulit ng normal, Miss Nina. Ayun, maraming... Go ahead, Iza. Mula pa rin dito, Miss Wina, sa Kabadbaran na Agusan del Norte. Gagawa muna kami ng wheelchair para makarami-rami tayo ngayong araw. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas ang oras, 9 na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... Sobrang grateful ko nung time na yon, dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun nga, mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... This Saturday. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 4 na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng umaga. Ratsadahan po muna natin ang ating mga balita. 2,000 na trabaho inialok sa job fair ng Marina sa Day of the Filipino Seafarer. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, nagsagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng job fair sa Rizal Park Hotel ngayong araw, kasabay ng pagdiriwang ng Day of the Filipino Seafarer. Inasahang lalawakan ito ng halos 3,000 Filipino seafarers na naghahanap ng iba't ibang bakanteng trabaho na may kaugnayan sa maritime industry. Sa press conference, sinabi ni Marina Administrator Sonia Malaluan, tuloy-tuloy ang ginagawa nilang mga programa para palakasin pa at maraming Pinoy seafarers ang mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa maritime sector. Anya, nasa 25 accredited manning agencies ang nakibahagi sa one-day job fair na nag-aalok ng 2,000 ang bakanteng trabaho. Bukod sa pagbibigay oportunidad sa mga marino, hangad nila na masiguro ang kaligtasan, seguridad at paglago ng kanilang kakayahan sa usapin ng maritime industry. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala, mega job fair naman dyan po sa Malabon at kalapit na lungsod. Umarangkada na ang detalye sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin? Umabot na sa 5,000 kapitikante at natanggap sa itinatag sa job fair ngayong araw sa Malabon. Walang kahirap-hirap dahil dahil ang kumpanya ang nagkita para tumanggap ng kapitikante para sa iba't ibang trabaho ngayong taon. Ay festival dahil lapit sa mga volunteeryo ang oportunidad na magkaroon ng hindi lamang ang taga-Malabon kundi maging mga kalapit sa lungsod. Ginanap ang mega job fair dito sa Robinson Town Mall, kung saan ay hanggang sa labas ng football ay pumila yung mga nag-a-apply para magkatrabaho. Inanurahan ngayong araw ang Federal Public Service Completo. Ang bayo din ay tuloy-tuloy na pag-ahon ng mga kalapedyo. Karamihan sa mga nag-apply ay mga bagong graduate at may mga matagal ng pangante. Pero ngayon lang nagtatrabaho, kabilang sa mga natin na trabaho, ang trabaho ng abroad na talaga pa lang ay nakapila na dito sa lungsod Malabon. Naasahan ngayong hapon ay magtatapos pero marami pa rin kumarating at yung hindi masak daw hanggang ngayong hapon
ay maaari sila magtungo sa tanggapan ng peso para sa tuloy-tuloy na apply ng trabaho. Aris 123 at Duduki nagulat sa Disa Region sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Sa pamamagitan po ng report na yan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, eksakto alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by ACM. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Char!